Ang totoo, hindi mo kailangang maging gwapo, mayaman, o perfect para magkaroon ng impact sa isang babae. Mas maraming lalaki ang nabibigo, hindi dahil mahina sila, kundi dahil wala silang kaalam-alam kung paano gumagana ang psychology ng attraction at control. At bago ka mag-react, hindi ito tungkol sa pagmamanipula. It's samantahay tungkol sa pag-intindi kung bakit may mga lalaking kayang impluwensyahan ang emosyon, desisyon at atensyon ng isang babae kahit na hindi sila special sa panlabas. Si Machiavelli sa librong The Prince ay hindi nagturo kung paano manakit ng tao. Tinuro niya kung paano gumagana ang kapangyarihan. At kapag naintindihan mo kung paano gumagana ang kapangyarihan sa political world, mas lalo mo itong makikita sa relationships. Ang babaeng tila uncontrollable, yung independent, high value, masyadong matalino, and hindi sila hinahabol ng malakas na salita. Hindi sila napapasunod ng pilit at lalong hindi sila bumibigay sa lalaking desperado. Sila ay natural na naakit sa lalaking may kontrol sa sarili. Dito magsisimula lahat. Ang pinakaunang maling akala ng maraming lalaki ay ito. Ang kontrol ay tungkol sa dominasyon. Totoo, hindi. Ang totoong kontrol ay invisible. Hindi ito sigaw, hindi ito utos, hindi ito pagbabanta. Ito ay presensya kapag ang isang lalaki ay emotional, reactive, madaling matrigger, madaling maapektuhan, automatic nawawala ang psychological power niya. Pero kapag ang isang lalaki ay kalmado, grounded, hindi nagmamadali mag-react, doon nagsisimula ang control. Ito ang tinatawag na frame control. Kung sino ang mas kalmado sa sitwasyon, siya ang may hawak ng emotional steering wheel. Kaya sa Stoicism, laging inuuna ang self-mastery. Hindi para maging malamig na tao, kundi para hindi ka kontrolado ng ibang tao. And ironic, kapag hindi ka na kontrolado ng emosyon mo, mas natural. Hindi ko ituturo sa iyo kung paano manipulahin ang isang babae, pero kailangan mong maintindihan kung ano ang ginagawa ng mga manipulative people para hindi ka maging biktima at para hindi mo rin ito magamit sa maling paraan. Isa sa pinakamalakas na taktika ay tinatawag na push-pull dynamic. Ganito gumagana. Bibigyan ka ng atensyon, biglang mawawala, bibigyan ulit, mawawala ulit. Ang utak ng tao ay naadik hindi sa consistency, kundi sa unpredictability. Ito ang parehong principle ng gambling addiction at toxic relationships. Hindi ito healthy, pero mahalagang alam mo na ginagawa ito ng ibang tao. Hindi para gayahin, kundi para makita mo kapag may gumagawa nito sa iyo. Real power is awareness. Nature of women, emotional reality, not blame. Kailangan nating maging realist. Hindi para sisihin ang babae, hindi para stereotype, kundi para intindihin. Ang maraming babae ay hindi na-fall sa logic, hindi sa pera, hindi sa speech. Sila ay na-fall sa emotional safety at tension balance. Gusto nila ng lalaking hindi clingy, hindi takot maiwan, hindi nawawala kapag may problema. Hindi ito tungkol sa pagiging alpha sa toxic sense. Ito ay tungkol sa pagiging emotionally stable man kapag kaya mong manatiling buo kahit hindi siya mag-reply. Hindi kanya makokontrol. At doon nagsisimula ang tunay na respeto. Machiavellian awareness applied to self-mastery. Ang pinakamalaking twist sa dark psychology ay ito. Ang taong may pinakamalakas na kontrol ay hindi yung kumokontrol ng iba, kundi yung hindi kayang kontrolin kahit sino. Ito ang version ng Machiavellian mindset na hindi sinasabi ng karamihan. Hindi ka nagiging powerful dahil kaya mong paikutin ng iba. Nagiging powerful ka dahil hindi ka na nila kayang paikutin. Hindi ka na basta naapektuhan ng cold replies. Hindi ka na natitinag ng mixed signals. Hindi ka na bumebenta ng sarili mo para sa validation. Doon ka nagiging rare. Doon ka nagiging respected. Reality talk bro-to-bro style. Real talk bilang tropa. Kung gusto mo ng babae na matino, matalino, emotionally complex, kailangan mo ring i-level up ang sarili mo. Hindi sa panlabas lang, kundi sa loob. Hindi ka magiging attractive dahil marunong kang mag-mind games. Magiging attractive ka kapag buong-buo ka kahit wala siya. Calm ka kahit may chaos. Stable ka kahit emotionally challenged ang mundo mo. Ang ganitong lalaki ay hindi naghahabol. At hindi rin ng mama ni Obra. He leads himself first. And the right women naturally feel safe and curious around him. Attachment styles awareness.
Isa sa pinaka-underrated na bagay na hindi alam ng karamihan ng lalaki ay ito. Hindi pare-pareho ang paraan ng babae sa pagmamahal. May tinatawag na attachment style sa psychology. Meron ng anxious attachment, avoidant attachment, secure attachment. Kapag hindi mo alam ito, malilito ka. Minsan iisipin mo cold siya. Minsan iisipin mo wala siyang paki. Minsan iisipin mo ikaw na yung may problema. Pero hindi. Madalas pattern lang ito ng attachment na na-develop pa nung bata pa siya. Hindi ito excuse para tanggapin mo ang toxic behavior. Pero mahalagang alam mo ito dahil ang lalaking may awareness ay hindi madaling mabaliw sa mixed signals. Hindi niya tinatake personally ang lahat. At dahil doon, mas lalo siyang nagiging emotionally solid. Scarcity versus abundance mindset. Maraming lalaki ang nasisira ang game dahil sa isang mindset. Scarcity, takot mawalan. Takot palitan, takot maiwan. At kapag takot ka, lumalabas sa galaw mo. Text mo nagiging needy, boses mo nagiging desperate, energy mo nagiging mabigat. Ang opposite nito ay abundance mindset. Hindi ibig sabihin maraming babae. Ibig sabihin, marami kang buhay. May purpose ka, may direksyon ka. May mundo kang hindi umiikot sa kanya. Kapag ganito ka, hindi mo siya kailangan kontrolin. Dahil ikaw mismo ay hindi kontrolado ng takot. The most dangerous trap, ego-driven love. Ito yung hindi gustong aminin ng maraming lalaki. Minsan hindi mo siya gusto dahil mahal mo siya. Gusto mo siya dahil ayaw mong matalo. Ayaw mong masaktan ang pride mo. Ayaw mong maramdaman na hindi ka enough. Ito ang tinatawag na ego-driven attachment. At ito yung pinaka-dangerous. Dahil kapag ego ang driver mo, madali kang manipulahin. Madali kang masaktan. Madali kang makontrol. Kaya kailangan mong tanungin ang sarili mo. Gusto mo ba siya? O gusto mo lang mapatunayan na kaya mo siya? Kapag naging honest ka sa sarili mo, doon ka lalakas. Kung nakarating ka hanggang dito, ibig sabihin, hindi ka lang basta naghahanap ng tricks, naghahanap ka ng growth, at doon ka naiiba sa karamihan. Kung gusto mo pa ng ganitong content, stoic mindset, dark psychology awareness, emotional mastery at real male development, i-like mo ang video, mag-subscribe ka sa channel, at i-share mo ito sa lalaking gusto mong makita na gumising. Remember, hindi mo kailangang kontrolin ang kahit sino. Ang kailangan mo ay kontrolin ang sarili mo. Doon nagsisimula ang tunay na kapangyarihan.